Yo! What is up sa inyo mga idol? Ako nga pala si Jello at tara, samahan nyo akong review ang Lebron 21. You got this! Yo mga idol, kamusta kayo? As I promised, makakapag-edit na ulit tayo ng performance review para dito sa ating YouTube account. Medyo natagalan lang ako bago makabili ng pyesa ng computer dahil alam nyo naman na mahal din talaga tong content natin. Kaya this year, hinihiling ko na sana makakuha tayo ng sponsors na makakatulong sa atin sa pagbili ng mga sapatos. Now that's out of the way, simulan na natin tong performance review para nga dito sa Lebron 21. Let's go! Kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, ako nga pala si Jello or kilalang Oleg sa TikTok. Gumagawa ako ng performance review para makatulong sa mga tropa nating naghahanap ng sapatos na aayon sa kanilang laro. Kaya kung gantong content ang trip mo idol, subscribe na! Ito nga mga idol ang bagong Lebron 21, latest model ng sapatos ni The King Lebron James. Nilabas nila ito last September 2023 at ang unang colorway nga is yung Akoya. From September up to this month, madaming colorway na din ang nailabas nila para sa Lebron 21. At freshwater colorway nga ang hawak natin ngayon. Inspired daw tong Lebron 21 sa oyster shell dahil ang goal ni Nike is to create a shoe that protects its athlete's foot during explosive movements. Which is the same logic on how an oyster protects its shell. Para sa upper, gumamit sila ng high quality leather. This covers almost 80 to 90% ng sapatos. It has a good texture at naglagay sila ng butas that serves as exhaust para sa Lebron 21. Dito sa lateral side, makikita rin yung exposed flywire which helps to have a better lockdown. Metal finish na rin pala yung lace holes nitong Lebron 21. Pagdating sa gitnang part ng lateral side, dito makikita yung embossed Nike swoosh with yellow outline. Pagdating naman dito sa latter part ng sapatos, makikita natin yung maliit na Nike swoosh na naka-engrave dito sa midsole ng sapatos. Makikita naman dito yung Air Zoom badge dahil nga meron itong zoom unit sa heel area. Kung sa lateral side ay naka-emboss yung Nike swoosh, dito sa medial side naka-engrave naman. Makikita din yung flywire dito sa loob ng Nike logo with violet accent in between each flywire. Mapapansin din natin na mas maraming vent holes ang nilagay nila dito sa medial side ng Lebron 21. This really helps to lessen yung pagpapawis ng paa natin. Yung outsole pala netong Lebron 21 extends hanggang dito sa medial side ng sapatos. Pagdating dito sa heel area, it has a shiny foil violet finish with the accent of yellow outline. Makita din tong XX1 or Roman number ng 21. Same as last year's model, naka-topographic map pattern yung outsole netong Lebron 21. With a arrow-like line na nag-separate sa medial at lateral side. Pagdating sa gitnang part ng outsole, makikita yung crown logo ni Lebron at ito nga yung shank plate ng Lebron 21. Top-loaded ito mga idol compare sa bottom-loaded ng Lebron 20. Ang timbang netong Lebron 21 ay 467 grams mga idol. Mataas ng onte sa previous model na Lebron 20 at sa average weight ng size 11 na sapatos. Kung hindi ako nagkakamali, 435 grams lang yung Lebron 20. After using this pair mga idol, hindi naman siya ganun ka-noticeable and to be honest, medyo magaang siyang dalhin sa paa. Traction, 4.5 out of 5. Isa lang masasabi ko, so far yung outsole pattern netong Lebron 20 at Lebron 21 ay very reliable at consistent. It has a hard bite sa hardwood mga idol. Ang maganda kasi sa pattern na to is that it covers multiple angles kaya talagang mababa yung chance ng slippage dito. Hindi nga lang ideal to for outdoor courts kasi mabilis mapupudpud yung outsole netong Lebron 21. Midsole and cushion, 4.5 out of 5. One of the biggest upgrade nila from Lebron 20 to Lebron 21 is itong cushion system. Naglagay sila ng oversized zoom turbo unit sa heel area, which is very reliable when it comes to impact protection. It really absorbs yung weight natin when we land. Pagdating naman sa forefoot, naka-zoom turbo unit din ito and this handles naman yung extra push we need when jumping up, going for a rebound, or even doing those jelly layups. Cushion 2.0 naman yung midsole neto, which has a good compression. Support, 4 out of 5. No issue at all sa support netong Lebron 21. Same halos sila ng height ng Lebron 20. For me, this has a better lockdown compared to Lebron 20 at dahil to sa paglagay nila ng extra lace hole. This helps the lace to push back yung ankles natin. Kung dati merong heel slippage issue yung Lebron 20, sa tingin ko mareresolve na yon dito sa bagong Lebron 21. Para sa sizing, nag-stick pa din ako sa true to size and it fits nice. Compared to last year's model, yung size 11 has a snug feel sa forefoot pero tong size 11 ng Lebron 21, mas roomy siya pero hindi mo kailangan magbawas ng size. Kaya naman this is a good option para sa mga tropa nating may kalaparan yung paa. I suggest you go kahit half a size up para ma-accommodate ng maayos yung paa nyo. Pero tulad nga ng sinasabi ko, wala pa ding tatalo kung maisusukat nyo to personally.
Ang SRP netong Lebron 21 ay 10,895. Medyo may kataasan siya pero kung talagang Lebron fan ka at talagang nangongolekta ka ng sapatos ni Lebron, nasa ganito halos ang range ng sapatos niya. May good news din pala kasi kung dati yung Lebron 20 ay pahirapan makakuha, itong Lebron 21 has a lesser hype kaya may pagkakataon ka nang makabili nito sa store. At kung namamahalan ka naman, huwag kang mag-alala idol dahil may isa pa akong good news sa'yo. Yung ibang colorway netong Lebron 21 ay nakasale ng 10 to 15% off pa. Kaya kung ako sa'yo, bumisita ka na sa mga nearest outlet store near you. Ito naman yung mga bagay na trip ko sa sapatos na to. Una is yung fit. Tulad nga ng sabi ko kanina, tong Lebron 21 has a better fit than Lebron 20. Also, it took me just a few hours lang to break this in. Pangalawa is syempre yung cushion system. Maganda yung combination ng cushion as its midsole at yung turbo unit neto. Gusto ko din yung idea na mas malaki yung zoom unit sa heel area para mas maganda yung pagsalo ng impact tuwing maglaland tayo. Lastly is yung outsole. Ito na ata yung next na favorite kong pattern after ng herringbone. This really covers different kind of angles during my workout routine. I really hope na gumawa sila ng XDR version nito para sa mga players na sa outdoor courts lagi naglalaro. Best tong sapatos na to for almost all positions mga idol. This covers yung shifty point guards natin, big thanks to its reliable outsole pattern. Para naman sa mga heavy players or center na naghahanap ng sapatos na can handle yung weight nila, magandang option din to for you dahil yung oversized zoom unit ng Lebron 21 is very responsive. And para sa mga players na mahilig tumalon, this got you covered as well. Mararamdaman mo maigi yung pop-off sensation sa forefoot neto when going for a jump. Bago ko pala ibigay yung final verdict ko sa sapatos na to, gusto ko lang sabihin sa inyo mga idol na maraming salamat dahil andyan pa din kayo upang manood ng contents ko. At para din sa mga tropa natin na laging nagme-message sa akin or nagko-comment kung kailan nga ba ako mag-post ulit sa YouTube, maraming salamat din sa inyo dahil isa kayo sa mga rason kung bakit ko ipagpapatuloy ulit ito. Overall, this is a great all-around basketball shoes mga idol. Premium materials plus top-of-the-line technology ang hatid sa atin ng Lebron 21. For me, this is a great upgrade para sa Lebron 20. Isang bagay lang naman ang lamang ng Lebron 20 over dito. At ito nga yung design at colorways. Mas head turner for me yung double swoosh ng Lebron 20 kaysa dito sa embossed Nike logo. Kung kayo ang tatanungin ko mga idol, Lebron 20 or Lebron 21? Hintayin ko yung mga comments nyo sa baba. At ayun na nga mga idol, isa na namang mabilisang performance review ang ating natapos para sa Lebron 21. Anong sapatos kaya ang isusunod natin? You got this!